Mahal na Apo Conching. Anong bagay sa daigdig ang inyong di makikita? Anong alay ko sa inyo na di nyo magagamit, o aking mga mahal? Ganap ninyong pagnilayan, ano ang nasa ko? Mga layon sa inyo, nasang ipatupad. Walang bagay ako ibibigay sa inyo na di sa'y kabubuti magagamit ito. Walang may papakain ako magdudulot nga sa inyo ng ganang kamatayan, kundi magbibigay sigla't lakas ng katawan. Anong iaaral ko na makasasama sa inyo? Anong iaatas ko? Mapapahamak ang sinidlan kong pag-aatas na mga tao. Katawang tumalima ito, sino ngang may bigay buhay at sa inyong lahat ay nag-aalay. Walang ibibigay ako, malalason kayo. Walang mayaalay ako, kundi pawang totoo, makabubuting lahat ito. Sa sino mang tumanggap na tao, yan ang pawang totoo. Mga minamahal ko na tuwirang inalayan ko. Kung may pasakit man kayo sa inyong buhay, hindi ako ang nagbigay, di ako ang nag-alay, kaya't ito'y inyong labanan. Kapahintulutan man upang gawin kayo matapat na nilalang, tapat na mabuhay. Sa inyong pagdalisay, sinong nagpapatibay sa inyong pamumuhay? Ano ang marapat kamtan, o aking mga mahal? Inyong ganap pagbulayan, pagnilayan niyong lubusan, sa sa inyo'y sinambi dito sa harapan, upang matanto nyo ano ang layon ko. May papahamak baga ako ni isa man? Mamamatay ka ba sa handog ko nilalang? Di bagat kayo'y buhay, patuloy na binubuhay, patuloy na inaalayan. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan
pagharian kayo ng tuwiran. Malubos ang sa inyo'y pagninilay, mabot nyo ang sakit katwiran. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kapag ang damdamin na pagkatao ang taglay ng isang katauhan sa pangungusap na mainam, isip niya'y umaandar. Winawari-wari, nagtatanong na mabuti, ito ba'y totoo? Tapat kaya siya? Sa bawat kaganapan, mabuti man iyan, di pagdakay tatanggapin, paniniwalaan ng nilalang. Subalit ikaw ay maghain, mga pagpapalang materyal, lahat ng nariyan, aagaw at nasang magkaroon ang isaman. Yan ang pawang katotohanan, mga minamahal ko, kaya't pumili ka ng tao. Ito'y araran mo at utusan sa kabanalan. Makikita mong totoong tatalimas sa iyo. Humanap ka ng tao't akayin mo sa biyaya at pagpapalang materyal. Hindi tatanggi iyan. Pawang katotohanan. Mga minamahal, ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo ng tuwiran. Kapag bibigyan mo ang tao ng salapi na turingan, hindi na itatanong saan ang pinagmulan. Subalit kapag ika'y gumawa ng kahiwagaan, maraming katanungan, totoo ba iyan? O taong aking mga minamahal, kung gumawa man ng kahiwagaan, ang Diyos kaiba naman sa inyong mga kalaban, na kumakalabang tuwiran bilang siyang Diyos amang buhay. O tao, kaya't kung totoo ang bawat isa, masusurit matatanto ang gawang mabuti at mula sa masamang espiritu. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Nekkarameleyahanang, nekkarameleyahanang, nekkarameleyahanang. Sino ngang taong lasinggero, sugalero at babaero, na pagdakakarakay, nagtiwalang totoo? Kung laman ang puso't isip niya'y sanlibutan ito, sino nga ang pagdakay natanggap ang salita ko? Maging babae man siya, kung ang kanyang katauhay ginagamit sa kaligawan, di pagdakay may pakiramdam tulad ng taong nagpapakabanal. O mga minamahal, katotohanan ang tinuran ko, ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Maraming pamamaraan ng tao para lumusog siya, para lumakas ang katawan niya, para umandar daw ang mga immune system bodies. May mga nagja-jogging, may mga nag-exercise, nag-aerobic baga. Subalit kung minsan, sa mga kasama sa mga gayong ginagawa ng matuklasan, may malalang karamdaman. Iniiwasan ang pagtaas ng presyon,
iniiwasan ng kolesterol, ang kanser ay hindi natakasan. Maraming pamamaraan ng Ama na di pamamaraan ng tao. Maraming ginagawa ang tao nang sabi pampalusog ito. Subalit hindi masumpungan ang tunay na kalusugan, yaong patag ang isipan, malinis ang kalooban. Sapagkat ito ang katotohanan, dito nagmumula ang pagpapalakas at kalakasan ng mga tao ay umaandar, immune system, bodies at bad. Cancer cells ay pinapatay. Mga mahal, ang wika pa ng iba, food nutrition, tama sa pagkain. Di sinsanay sa mga tamang pagkain, wala nang namatay, wala nang nagkasakit. Mga mahal ko, bakit ang daming hinahanap at ginagawa ng tao? Bakit ang magpakatotoo sa Ama ay di magawa ito? Ang gawin lamang ng tao ay maging tapat at totoo. Tunay na ibibigay ng Ama, kalusugan ng katawan mo. Buhay bang Ama? Hindi masama ang mag-exercise, lalo na kung talagang tamad ka. At ang alam mo'y paglilibang, hanap mo'y kasiyahan, kailangan mong igalaw, ikampay ang katawan para pawisan ka. Subalit kung abalang-abalang isip mo sa kabanalan, kahit di ka mag-exercise, ang nagpapalusog sa'yo'y Diyos na yung tinatawagan. Marami ang ginagawa ng tao na akala mo'y totoo. Subalit palipas oras ito at pakikihala-hala sa kapwa-tao. Subalit ang pawang katotohanan, kung ang kalooban lamang ng tao'y kalooban ng Ama ang gagawin, ang mataas na presyon mo, napapababa nito. Napapanormal niya sa malinis na isip mo, sa patag na isip mo, na walang kumukuri-kuri sa mga masasamang pag-iisip na taglay kong maraming problema katao. Mga mahal ko, pawang katotohanan ang tinuturan ko. Paano kang mapapatag kung may sinasaktan ka? Paano kang mapapanatag kung may pinahihirapan ka? Ang mangyaring ganap nawa sa lahat ng tao, ang masakit sa iyo'y huwag mong gawin sa kapwa mo. Upang sa gayon, ano man ang gawin mo, kaaya-aya sa pananaw ng Ama, tanggapin ang katawan mo, lumusog ito dahil sa Kanya. Mga mahal, ang katotohanan ay dapat tanggapin, magpalaya ang maraming nilalaman, ang damdamin. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po bang Diyos? Ako po'y walang kaalaman sa buhay ng tao. Subalit, isa pong senaryo ang pinakikita sa akin kung nandito lang si kapatid na Ani. Ang kanya pong asawa at siya ay jogger, kasama sa jogger yan. Ano po? Lagi silang nagja-jogging mag-asawa. Nagba-black belter. Ano ba yan? Kasama siya sa mga aerobic, nag-aerobic. Yung asawa ni kapatid na Ani, yung isang naging caps. Lagi yang nag-aerobic, papalakas, papalusog ng katawan, nagja-jogging. Subalit nung matrace ang sakit niya, cancer sa lalamunan. Nagkaroon po ba ng bisa yung kanyang pagpapalusog ng katawan? Mga mahal, magalit man po kayo, pero hindi ko ito mapigilan. Wala po akong magagawa, wala akong pinatatamaan. Subalit kung hindi ko ito sasabihin, ako mahihirapan. Hindi na lang po ako tutupad sa araw na ito pag hindi ko po ito inilabas.
sapagkat ito pinakikita sa akin ng banal na Espiritu. At may isang halimbawa siya na naging kapatiran. Hindi ko po alam ang buhay nila at hindi sinabi sa akin. Subalit siya ng pawang totoo. Kasama siya sa mga nagja-jogging. Ilan silang mga jogger. At lagi po siyang nag-aerobic. Si kapatid na Lito. Subalit nung matrace, cancer sa lalamunan. Stage 2 to 3. Nasaan po yung kanyang inililigtas na bodybuilder? Body conscious and healthy body. Nasaan po? Meron po ba? Pero alam niyo po ba, kapag ang Panginoon ang hinanap mo, ang katawan mong mahina, kung sinisidlan ba nito, kung minsan na nagkakasakit naturalesa, subalit siya pa rin ang nagpapalusog, nagpapasigla. Kaya, yung iba, iniiwanan ng trabaho sa bahay, iniiwanan yung pamilya para lamang gawin yung pagpaparelax ng katawan at repress. Ang sabi nila, kailangan maging repress. Kailangan ma-relax. Paano ka marirelax kung ang isip mo hindi mapatag? Lalo ka pang nahihirapan at lalo pang ang iyong katawan, pagod kang nag-jogging, tapos pagod pa isip mo, malapit ka sa stroke. Totoo po yan, hindi ako nagbibiro. Kapag hindi ka nag-relax sa isip mo at pagod ang katawan mo, nagpawis nga, pag biglang lumapot ang dugo mo, sa hindi mo namamalayan, hindi naman ang walang pawis at hindi nagpapawis ang tumataas ang presyon. Subalit, kung tutuparin ng tao yung sinasabing, just relax and pray, yun, mabisang gamot yun. Buhay ba ang Ama? Patawad, wala po akong pinatatamaan. At wala rin po akong patatamaan. Subalit, hindi ako makatotohanan kung lilihim ko ito sa inyo. Sapagkat, ang tunay na kalusugan nakukuha sa Diyos. I-relax mo ang isip mo kung wala kang ginagawang masama sa kapwa mo, dinadaya na kapwa mo, nilolokong kapwa mo. Tama po ba? Kahit mahirap ka, makakapagtag ka ng isip. Sapagkat wala kang nilinlang na kapwa mo, wala kang nilolokong kapwa mo, wala kang dinadaya para sa kapakanan mo, kundi sa kapakanan ng kapwa mo ang iyong ginagawa. Hindi ka ba bibigyang kapayapaan ng Diyos mo? Samantalang siya ang pinagtitiwalaan mo at siya ang pinaglilingkuran mo. Kaya katakataka po at ako'y hindi makapaniwala. Isang lingkod ba't nababahala? Isang lingkod ba't ang daming kinatatakutan at kinalolokohan? Aba, kapag isang lingkod ka, kailangan patag ka sa lahat. Buhay ba ang Ama? Sapagkat ang pinaglilingkuran mong Diyos, siyang nag-aaliw at umaaliw sa iyo. Sa kabila ng pinagdaraanan mo, nakakakain ka ng maluwalhati mong nalalasap ang lasa at nakakatulog kang mahimbing sapagkat wala kang guni-guni iniisip. Sapagkat wala kang taong minulestyang kinagalitan ka at iniisip mong niloko mo, kaya nangyari yon, kaya iniisip mo rin, ano man ang nangyayari sa buhay mo, kalooban ng Diyos mo. At nang dahil kalooban ng Diyos mo, itatawid ka niya, isasadsad ka niya, maliban ang nagaganap sa buhay mo ay hindi niya gusto. Ano baga ang hindi gusto ng Amang nagaganap sa buhay mo? Marami. Subalit yung nagsusumikap ka at nagsusumakit ka, gayon pa rin ang nagaganap sa iyo, kalooban na ng Diyos mo yan. Kaya, patuloy mo siyang pagtiwalaan at paniwalaan. Patuloy mo siyang paglingkuran ng buong katapatan. At buo mong galak na ibigay ang sarili mo, huwag may pag-aalinlangan at maraming kinatatakutan. Sapagkat siya'y buhay na pinaglilingkuran mo at makapangyarihang gagawin niyang lahat na hindi niya kaya na ibigay sa lahat ng di tapat. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, pawang katotohanan. Sapagkat kung hindi magkagayon, walang maglilingkod. Kaya nga, pinakikita yung katapatan at hindi katapatan. Yung katotohanan at hindi katotohanan. Kung nasa katotohanan ka, sasabihin mo bukas wala kang pera, pero patag ka pa rin.
sapagkat ang Diyos mo'y umaasa ka na kailan may di ka pababayaan sa pakikipagtotohanan mo sa Kanya. Subalit kung di ka totoo, marami kang alingas-ngas, marami kang katatakutan, marami kang kababahala, marami kang kinagagalitan, marami kang kinainisan, marami kang sinasabihan, marami kang dinadakdakan. Subalit kapag nasama ka, sa Kanya ka dumadaing, sa Kanya mo sinusumbong ang lahat sa iyong buhay. Buhay bang Ama? Mga mahal, marami man ang magalit, huwag lang ang Ama ang magalit. Marami man ang di makatanggap, huwag lang ang Ama ang di sa'y tumanggap. Ang pinakamahalaga, tanggapin ka ng Ama sa buhay mo na pinahiram ay maging maginhawa at siyang magpaluwag ng iyong pakiramdam. Huwag yung kapwa mo hahanapan mo ng sasandigan at kung sino-sinong hahanapan mo para kumampi at kampihan ka. Ang Diyos mo hanapin mong kampihan ka na walang tugot na magbibigay sa iyo para ikay mabuhay ng payapa at marangal sa buhay ng mundong ito. Pag hindi ka tumalikod sa tukso, maaagaw ka tao. Buhay bang Ama? Mga mahal, at pakatandaan ninyo mga mahal ko, kung anong kabutihan at katapatan mong ginagawa sa kapwa mo, gagawin din ng Diyos na pinaglilingkuran mo. Hindi man magpakatotoo at magpakatapat sa iyo ang lahat, gagamit siya ng totoo tapat niyang anak upang pakita niya kung ano ang ginawa mo, gayon din ang igaganti sa iyo. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, hindi ako nagagalit, wika nga ng Ama. Subalit nasa kong marapat na magtuwid, sapagkat nga, sino ang kamote na habang nabubuhay ay di gumapang na nagkasuhol? Alin ang kamote na buhay ang baging niya na tinalbusan na hindi sumuhol? Mayroong baga sa makatwid, kung ikaw ay mabuting tao at ginagamit ka ng Ama sa kapwa mo tao, maaalisan ka ba ng suhol? Hindi ka pa susuhol, subalit magsisisuhol ang sayo ay kailangan at marapat na maipamigay sa kapwa mo, kabutihan ang gagawin. Mga mahal, napakabuti ng Ama, napakadakila. Kaya nga ang tao ay walang inalam kundi kung sino ang Kristo, ano ang Kristo. Sapagkat ang pinagmasdan ay ang pagkatao, hindi kung ano ang tinataglay at siya ng tao. Paano ka magtitiwala sa kapwa mo kung ikay wala ring tiwala sa sarili mo? At sinong magtitiwalang tao sa iyo? Kahit 10 pa ang pakikipagtotohanan mo, sa iba'y nakikipagtotoo ka, sa iba'y hindi. Dapat sa lahat makipagtotoo ka. Yaon ang nais ng Ama, katapatan, katotohanan, upang gawin niyang marapat ang tama't tumpak sa iyong buhay. Kaya sa inyong lahat, mga mahal ko, ang pinakaugat at tamang susi na marapat manalaytay sa mabutit kabutihan, ang pagkatakot na totoo sa Diyos na lumalang. Tanging Ama lamang ang nakababatid ng kalahat-lahatan. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Mga mahal, minsan may lugar na pinadako sa akin. May tumutugtog, mga nagsisisayaw, nag-exercise. Alam niyo po, ang sabi ng Espiritu, ang wika po niya ay ganito. Ang taong mataas ang kolesterol at bad cholesterol na tinatawag triglyceride at mataas ang kanyang mga uric acid din ang kanyang sugar, talagang dapat ginagalaw ang mga katawan. Hindi pwedeng tamad-tamad ka dyan. Para mo na lang lalong pinalalakas ang yung sa glucose mo na tumataas yung sugar mo. Kaya yung taong tatamad-tamad hindi bumababa yung mga glucose niya Subalit, kaalin sabay niyon, dapat relax ang isip mo. At
hindi naman doon nakukuha sa paggalaw na yon. Kahit nasa bahay ka, exercise, ikaw mag-isa, then gawin mo yung exercise na ang isip mo malinis, payapa ang isip mo, papawisan ka, mawawala ang lahat ng bad cholesterol mo. Kung minsan, nang dahil sa mga jogger, jogging, tagpuan pala yun. Tama ba ga? Patawad po, pinakikita sa akin, wala akong magagawa. Sinasangkala ng ganon, pero saan ka? Mga kabit-kabit pala. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Wala po akong pinatatamaan at di ako nagpapatama. Subalit ginalugad ng Espiritu itong nasilayan. Paano ginalugad? Hindi ka naman Espiritu, tao ka lang. Bakit po? Hindi ako haharap sa inyo kung hindi ako inatasan. Pero hindi ko sasabihin na ipagmamagaling ang sarili bilang Apo Kunching. At yan po ang pawang katotohanan. Anong nangyari doon? Lalong naragdagan ang sakit mo sapagkat nararagdagan ng kasalanan. Tama po ba? Nawa ang tao'y magpakatotoo. Ano po? Magpakatotoo. Sapagkat maraming taong sa lihim ayaw maglantad ng ginagawa. Tinatagong pilit. Pero ang Ama, hindi mo may tatago yan. Hindi mo yan may lilihim. Ang sabi nga niya ay maliwanag. Ginawa mo sa dilim, nakita ko sa liwanag. Magtago ka man sa ilalim ng kuweba, sumuot ka man ng ilalim ng dagat, ay makikita pa rin kita. Kaya ibig sabihin, magpakatotoo lamang ang tao, ang Diyos ay buhay. Ama'y buhay na di kanya hihiwalayan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya, karaniwan, nag-exercise para gumanda at lumusog ang katawan. Pero, lalong naragdagan ng sakit. Sapagkat hindi nawala ang kasalanan, lumalim pa. Mga mahal, ano ang ibig mangyari ng Ama? Ano ang gustong gawin ng Ama sa lahat ng anak niya? Ang dapat ay makita, ang marapat ay matanggap. Sapagkat ang katotohanan ay katotohanan at di kayang pagkabulaanan ng katotohanan. Ang dapat manaig ay pawang katotohanan. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Kaya't ayon kay Marcos, umalis doon si Jesus at nagtungo sa sariling bayan, kasama ang kanyang mga lagad. Pagdating ng araw ng pamamahinga, nagturo siya sa sinagoga. Nagtaka ang maraming nakarinig sa kanya at nagtanong, saan niya nakuha ang lahat ng iyan? Anong karunungan itong ipinagkaloob sa kanya? Paano siya nakagagawa ng mga kababalaghan? Hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria at kapatid ni na Santiago, Jose, Judas at Simon? Dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae. Hindi ba? At siya'y ayaw nilang kilalanin. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta'y iginagalang ng lahat liban sa kanilang sariling bayan. Mga kamag-anak, kasambahay, at kababayan. Hindi siya nakagawa ng sinumang kababalaghan doon maliban sa pagpatong ng kanyang kamay sa ilang may sakit upang pagalingin ang mga ito. Nagtaka siya sapagkat hindi sila sumampalataya. Buhay ba ang Ama? Ang tao, mahilig magsuri ng kapwa-tao. Ang pinagmamasdan, pinakikinggan ay ang sinasabi at ginagawa ng kapwa niya. Subalit ang hindi maunawaan at matanggap na tuwiran, ang kahiwagaan ng Ama ay di lahat maibibigay sa lahat ng kanyang mga anak. Ang kanyang kadakilaan, kadakilaang tinatawag, ay di lahat ay tatanggap.
Hindi lahat ng nilalang sa lupa ay pawang makakaunawa, sapagkat ang tao'y nakabukas ang diwa sa katauhang panglaman, pangsanlibutan. Kaya nga ibinaba ang Espiritong magtutuwid at magtatama, ang Espiritong magbibigay liwanag at magtutumpak, upang sa gayon ang kalahat-lahatang hindi batid ay mapabatid at nang tumatanggap ay anak ng Ama, at ang tumanggap na anak ng Ama ay magliwanag at makaunawang ganap. Mga mahal, ilan kaya ang anak ng Ama na batid niyang siya'y mahiwaga, siya'y makapangyarihan, subalit sa sarili niya'y hindi siya makapaniwalang may mangyayaring maganda sa buhay ko ngayon. Sapagkat wala doon ang isip niya, wala doon ang damdamin niya. Gusto kong magbago, hindi ko magawa. Yan ang katwiran ng marami. Sapagkat kung ganang pagkatao mo lamang ang magpapabago sa sarili mo, hindi nga ganang magbabago ito. Subalit kung tatanggapin ng taong magpapabago sa kanyang sarili, hindi ito magagawa ng tao, subalit ang tinanggap niya'y magagawang totoo. Kaya't sino ang tumanggap sa Espiritu Santo na di lubos na nagbago? Mga mahal, dito nasusukat at nakikita ang pawang katotohanan. Ang anak ng Amang sa kanya'y kumilala ng tuwiran. Nililisyaan, nilalayuan, ang batid niyang hindi nakalugod-lugod at hindi nakarapat-dapat sa kanyang pananaw. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Hindi nyo ganang mawawawa ang lahat ito, mga mahal ko. Subalit dito nababatid ng Ama ang anak niyang totoo, at dito napapatotohanan ang tapat sa kanya, nakikilalang salita niya, naaabot ang matwid niya, natatanggap kalooban niya. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Isang halimbawa naman ang wala ng tugot sa sarili, yung lakas ay sinamantala. Si Mother Marisa. Buhay ba ang Ama? Sa tuwin ay sinasabi po sa kanya, kung natatandaan niya, kapatid, huwag mong abusuhin ang iyong sarili. Kaya ko naman, apo. Malakas po, eka. Oo nga, malakas. Ay, bigay mo na ka ako sa iba yan. Kung yung paglalabay talagang ganyan, babatahin na lang natin ang lahat. Kung dating tayo'y ganun kaselan, pwede ngayon hindi na. Sapagkat, alam niyo po ba, nagsuri at pinagsuri ako ng Ama. Akala natin kung minsan lahat tama tayo, totoo tayo Yung palang gawin mong masyadong perfectionist ang sarili mo, hindi ka pa rin pala sa Diyos Sapagkat walang perfecto kundi siya Kaya halimbawa, gusto mo'y ganito kalinis, gusto mo ganito kaayos, hindi magawa. At nang dahil hindi magawa, ikaw pala ang gumagawa. At galit ang puso mo, galit ang isip mo na ginagawa mo, apektado pala sarili mo. Kaya nagkakasala ka palang lihim sa sarili mo, hindi mo alam. Sapagkat sabi nga, anak, paano kita masusubok kung lahat ng kukuhanin ko na para sa iyo ay agad ay perpekto ang gawa nito? Paano kung makikitang pagpaparayain mo, uunawain mo, o pagpapasensyahan ito? At paano kung makikita na si dating ikaw ay hindi na? Kaya, kung makikita ko sa iyo, yung nilinis niya, dahil pahalagahan mo naman sarili mo, sige nga, maraming tao, maraming pera, pero hindi makapagbayad dahil sa selan. Subalit, ayaw namang tulungan ang sarili para mapalapit sa kanya at makaayon sa kanya yung kanyang katulong. Bukpak, tak-tak ng tak-tak, dak-dak ng dak-dak. Sino ang tatagal sa iyo?
At kung lahat ng gusto mo ay siyang masusunod, pagdakay pwersadong makita mo, ay hindi nga. Kaya sabi ko, Ama, pati pala yun kasalanan. Opo, sapagkat magaling ka sa sarili mo. Perfectionist ka. Wala anak perfecto kundi ako. Tandaan mo. Subalit, kung unti-unti tatanggapin mo at babatahin, sa hindi mo namamalayan, naunawaan mo na rin. Nakakaunawa rin yung sa iyo binigay at kayo'y magkakaintindihan at magbibigayan. Tama po ba? Kaya salamat din po sa Ama. Kung hindi ako naging ganito, kala ko, puro ganun ako, mabait ako. Hindi pala. Sapagkat, yun, pinagnilayan ko nga naman ay totoong-totoo. Dati pag ayaw mo ng laba, nako, hablutin mo lahat yan at bababad mo yung sa Ariel, allergic ka dyan. Pagkatapos mong nagbabad, nalaban mo nga lahat, napagod ka na, nagkasugat-sugat ang daliri mo, inubo ka pa. Ba, sa isip mo bilang tao, kaya mo ginawa yon, gusto mo'y malinis. Sa isip mo bilang tao, gusto mong pakita doon sa gumawa noon, magaling ka. Pero hindi mo naisip, may katawan ka na sumusuko. At dahil mayabang ka, sabi ng Ama, sige, magkasakit ka nga. Buhay ba ang Ama? Kaya, kapag nasa Ama ka pala, marami ka talagang matututunan. Na ang akala mo'y tama ka, pero sa pananaw niya pala, mayabang ka. Kaya, sabi ko, Ama, mayabang po pala ako, patawad. Kaya ngayon po, sa totoo lang, pag sinabi nilang, nalinisan mo na ba yan? Oo, wag mo na pineka yung linis mo sa linis namin. Sabi nila sa akin, yung kasambahay ko po, mga anak ko, pamilya ko, hindi na ako kikibo. Sa dati, kung ayaw nyo, wag na kayong gumawa, ako na lang. Sinosolo mo, parang napakagaling mo, no? Hindi mo alam, may katawan ka pala nga. Ayun, pag may sakit, sisisihin mo sila. Kasi gano'n. O, sige anak. Ay, yung kapatid mo, sabihin mo ngayon, sa kanya. O, sige mother. Araw-araw, ginaganyan mo yung pan-display mo. Ngayon, di ka nakakalinis. Nakita ko may agew. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? O, sige ngayon anak. Ilang araw ka nang di nakakalinis, Eka. Wala kang tiwala sa maglilinis. Uuuri na ngayon yun. Kailangan magtiwala ka na sa kapwa mo ngayon. Buhay bang Ama? Mga mahal, kung minsan isang aral yan, totoong-totoo. Ako po, kapag kayong alam kong naglinis ng isda, barabarabay, hindi ko kinakain yung isdang niluto niya, kahit masarap pa. Tinitingnan ko yung asang kung may dugo. Tinitingnan ko yung abulid ng isda kung may dugo. Pag nakita ko yon, bakit? Sige, kayo na lang. Pag may pinuntahan akong bahay at nakita ko yung kusina, naku, burara. Apo, kain na po kayo. Ay, sige po. Busog ako Pero ngayon, kahit saldipak, kakain ako. Aba, nilinis ng Diyos yun Totoo po yan. Kaya habang kinikilala mo pala ang Diyos mo at sinusuko mo yung sarili mo, marami kang makikitang mali sa sarili mo. Nakakala mo'y napaka-perfect mo. Kung sino kang napakabait, yung pala hindi, huwad ka rin pala. Buhay bang Ama? Mga mahal, kaya ngayon, pagka totoo po yan. Kailangan habang nagluluwat mong kinikilala ang Diyos mo, na itatama ka niya sa mali mo. Kailangan habang kinikilala mo yung Diyos mo, na itatama ka sa lahat ng kulang mo. Para mapunuhan. Nako, sabi mo, Diyos ko, at Diyos ko na kan Diyos ko, yung ugali mo naman di nagbabago. Paano mo nakilala yung Diyos mo? Tapos pangangalandakan mo, nakapaka-espiritu ka? Aba, sabi ng Ama, anak,
Tandaan mo, gaano ka man katatag ngayon, katibay ang katawan at malakas malusog, pag dumatalang hindi ka makakilos, yung selan mo na yan, wawawala lahat. Ay, totoo po. Kaya, habang nagsisiyar ako, tinitingnan ko si yung ni Mother. Nung malakas siya, pagpupunta ako doon, hanganga ako, kumikinang. Ngayon, Mother, may alikabok na. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Ngayon, sabi ko, Ama, salamat po sa pagkakasakit ni Mother. Pinupuri kita, pinasasalamatan kita. Nakita ko rin ang sarili ko. Ngayon po, matutuwa yung mga kasambay ko. Di na nila ako pagagalitan, napalihim. Hindi nga sila sumasagot, hindi nga sila nangangatwiran. Nakita ko nakasibangot. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, sino nga naman ang magtsatsaga sa'yo? Kung para sa kanila ay tama na, para sa'yo hindi pa. Lalo na kung bayaran lang. Anong malasakit nga naman niya sa'yo? Sa dati, pag nagka-Clorox yung damit, alam mo ba ako kung magkano yan? Ngayon, pag nagka-Clorox, ay pag nagka-pera, di bumili. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, sapagkat kung natutunan mo na ang pagtitimpi, sasabihin sa'yo ng Diyos mo, bagay lang yan, huwag mo akong pagpapalit sa bagay. Kaya lang po maraming taong nagpapalit sa bagay sa Diyos. Mga mahal, magnilay po kayo, magbulay po kayo. Huwag ka nga lamang humiga sa mabaho. Pwede na, sa bagay. Wala ka na rin magagawa kung yung mabaho na yun, hindi mo na rin kaya. Kaya titiisin mo na rin. Mga mahal, sabi nga ng kasabihan, maselan lang ang tao kapag nakikita. Kapag hindi nakikita, hindi niya alam, may uod ng niluto yun. Nung maluto'y masarap, ay kasarap eka. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, napakabuti. Nako, yung kapatid ko pong yan si Bunso. Magpahinga ka muna eka, Apo. Pahigayin mo ka ako. Nagpalit ka ba ng bedsheet niyan? Kaya sabi niya sa akin, gusto kita alukin mahiga Hindi na lang, di pa ako nakakalinis Sabi ko, para tuloy ako may sakit na nakakahawa na ayaw nila akong alukin. Kasi nadidiri ako. Sabihin kaya sabi ko, Ama, salamat sa pagkakasakit ni Mother. Habang ako'y nagninilay sa kanyang kwarto, ang daming siniksik ng Ama. Anak, sabihin mo ito sa ladlaran, sa lahatan, sapagkat maraming taong ganito. O sige, kayong masiselan. Kung di na kayo makagalaw, magagawa pa ba niyo yung selan nyo? Hindi na. Pag sinabi mo sa anak mo, anak, kunin mo nga yun. Kinuha nga. Tapos, sa dating buhay mo, hindi mo pa mainuman agad yan. Sasabihin mo pa sa kamay mo, kung di mo na magalaw ang kamay mo, para ganyanin ang baso, de susubo na lang sa'yo. Kahit ano'y amoy, tubig ay kailangan mo. Buhay bang Ama? Mga mahal, napakabuti mo, Ama. Kaya, ano ngayon ang aral ng Kristo? Huwag niyong tingnan ang kapwa niyo. Tingnan niyo yung sarili niyo, pakasurin niyo yung sarili niyo, baka akala niyo mabuti kayo. Sabi ng Ama, anak, ayaw ko ng taong nagmamabuti-mabutihan. Hindi naman totoong mabuti. Sumusuri ako at lumilirip sa puso ng tao. Kaya, ang bagay ay bagay, huwag mo kung ipagpalit sa bagay. Ang salapi ay salapi, huwag mo akong ipagpalit sa salapi. Ang kapwa mo ay tao, huwag mo akong ipagpalit sa kapwa mo. Piliin mo pa rin ako, hanapin mo katwiran ko, at ipatutupad ko sa iyo ang marapat sa buhay mo. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, halimbawa, yung tsinelas mo, ayaw mo sinusuot na, nako, ang bihira naman tsinelas. Paano pang naisusuot yan karumi? Totoo po yan. Ang tsinelas dapat pagkasuot talagang iniisis, nililinis, hindi mo na magawa. Ano ngayon ang gagawin mo? Pag nagpalinis ka naman, ano bang linis yan? Di po ba ito tsinelas? Yung gilid na ito, pakilinis mo nga kang tsinelas ko. Oy, darling, kung darling. Sweetheart, kung sweetheart, sabi mo sa katulong.
Ibinigay niya sa'yo. Nilinis mo na ba yan? Opo, ate. Nasaan ka ang nilinis mo dyan? Tinanggal mo nga naman yung putik sa ilalim. Pero ito, gagawa ka ngayon. Kiss, 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 kiss. Malinis ka sumakit ang balakang mo. Sumakit na baywang mo. Kasama pay mo. Makakakilos ka pa ba? Siguro kahit may putik, susuot mo na yan, ano? Mga mahal, napakabuti mo, Ama. Purihin kan talaga. Buhay po ba ang Diyos? Kaya ngayon, kung dating, Mother, kaday 2 linggo nagpapalit ka ng kortina at bedsheet, buwa na ngayon. Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Ama? Aba, sa totoo po, may taong nakausap ako. Kinuwento niya isang mayaman. Kilala sa lipunan. Ang sabi niya, paano po akong tatagal? Abay, araw-araw naman po pinapapalit ang bedsheet. Tapos po extra. Tapos po pag may bisita, palit lahat yan. Kahit po ilang kaming katulong. Aba, mag-ayos ka na lang ng bedsheet. Ano ba yun? Ba't di mo pinagbatahan? Naku po, matitis ko po yung hirap ng pagkain kulang. Pero yung hirap ng katawan ko hindi ko kakayanin. Anin ko po yung perang sinusweldo sa akin kung magkakasakit ako. Abay, oo nga naman ano? Mga mahal, dapat kinikilala rin ng tao yun. Nakikita rin ng tao yun. Hindi ngayon sinusweldohan hindi na alam yung hirap. Tinatapatan pa yung sweldo. Ano na nagawa mo? Aba, sinweldohan kita wala ka pa nagagawa. Mga mahal, sino pa kaya ang kakatulungin? Sino kaya ang magiging katulong pa kung lahat ng magpapakatulong ay abusado? Kay buti ng Ama, mahalin mo ang kapwa mo tulad ng pag-ibig ng sarili mo. Kaya't kung hindi mo kayang tanggapin ang kamalian niya, hindi ka pa rin nagbabago. Kaya ano ngayon? Pati mga manugang mo, pati mga anak mo, ayaw kang kasama. Sapagkat napakaselan mo, napakahirap mong pakitunguhan. Aba, dapat pala ngayon, magbago ka. Magbago ka. Magbago ka nang tanggapin ka. Subalit, kung ikaw naman nagpapakababang nagbago, at yung tinuruan mo na may hindi nagbabago, kasalanan na yun sa Diyos mo. Yun naman, kaya huwag pa rin kayong matuwa mga pinagbibigyan. Sapagkat mayroon ding pasubali ang Ama. Kung ikaw'y pinagbibigyan, pinagpaparayaan, tinuturuan sa tama, at di ka makaabot, kawawa ka rin sa bandang huli. Sapagkat hindi mo tinanggap yung nagtuturo sa iyo na dapat ay natutunan mo. At nakilala mo, sulong, kapag tinuruan ka ng kalinisan, sino ba makikinabang? Kapag tinuruan ka ng pag-aayos sa budget, sino makikinabang? Kapag tinuruan ka ng pagdidisiplina, sino nakinabang? Kapag tinuro sa iyo yung mabuting pag-aareglo, sino ang nakinabang? Kaya ang tao na may takot sa Ama, yung nagbago at tinuturuan, dapat tumalima. Buhay ba ang Ama? Kaya hindi makumpleto ang galak dito sa mundo. Nagpapakatotoo ang ilan, nagpapakasama ang marami. Sinong magiging totoo? Mga mahal, kaya nga't maliwanag ang tinuran. Sa bayan ng pinagsilangan, hindi gumawa ng maraming himalat hiwaga, kundi ilan lamang ang pinatungan ng kamay upang magsigaling. Bakit? Sapagkat ang tao'y nakatuon, nakatitig sa pananaw ng kanyang kapwa, sa pagkatao, hindi sa ginagawa ng mabuti. Kaya't nagpapakabuti man ang kapwa niya, hindi niya matanggap na tanggapin sapagkat siya hindi nagpapakabuti. Kaya't kung lahat ng tao'y nagpapakabuti, ang ginawang papakabuti ng tao na kapwa-tao niya, magagawa niyang tularan kung totoo rin siya. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Kapag katao lang yan, bahala kang managot sa Espiritu. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya mga mahal, ako po, kahit anong sabihin ko dito, hindi ko katatakutan. Kahit saan sinabi, kahit saan, kaya kong harapin yan. Totoo po yan. Sapagkat di ako nagkakatang isip at naghahaka-haka.
Sapagkat ang lahat ng tinuran, baybayin nyo man, tama tumpak naman. Buhay ba ang Ama? O sige, sino ang natatama kung kumokontra sa tama? Sino ang matutuwid kung ayaw magpatuwid? Ang taong nakadiretso, umaayon sa tama. Subalit ang taong makasanlibutan, hindi pa matanggap ang tama. May sarili pang katwiran at dahilan, kaya hindi makapagbagong ganap. Buhay ba ang Ama? Subalit ang taong nagpapakatotoo at nais ng magbago, lahat ng totoo'y hahanapin niya, lahat ng tamang katwiran ay gagawin niya upang ang Ama niya ay malugod sa kanya at tuwirang magawa siyang bagong buhay na. Mga mahal, pawang katotohanan ng sakit tinuturan, sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Mangusap ka lang, papawisan ka na eh. At kapag lumabas yung pawis na yon, masaya na ang katawan mo. Kung yung katawan mo, namamatay yung 10 times, na antibodies mo, nabuhay 30 times. Buhay po ba ang Diyos? Kapag ang Diyos mo ay tinanggap mo, kapag ang Diyos mo ay kinilala mo, kaysa doon sa maghapong kang aerobic ngayon, mamayang madaling araw ay, oy, congratulations kapatid, welcome. Buhay ang Diyos. Maliwanag pala ang mata ko, no? Tandaan po ninyo, kapag ang Ama laging nasa isip mo, malinis ang puso mo. Kapag ang sanlibutan ang laging laman ng isip mo, nagkakadungis ang puso mo. Kung ayaw niyong tanggapin yan, bahala kayo. Kung ayaw niyong paniwalaan yan, bahala kayo. Subalit di ko kayo pipilitin tao. Ang mahalaga, binigkas sa inyo ang totoo. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Minsan, may magulang gusto'y magbago ang anak. Subalit ang magulang ayaw magbago. Halimbawa, sinabi mo sa ina mo, ay sa anak mo, hoy, huwag kang dalahira, dalahira ka. Hoy, magsipag ka, tatamad-tamad ka. Hoy, wag kang barkadero, barkadera ka. Nako, kahiya-hiya ka. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, ang nais ng Ama, yung inaaral mo, magawa mo sa buhay mo. Kaya kahit saan ka, kung yung inaaral mo'y ginagawa mo sa sarili mo, nakikita ito ng Ama mo, natutuwa siya sa'yo. Mga mahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Tandaan ninyo, kung may gusot. Ano po? Ang kasunod. Kung may gusot, sa tao may lusot daw. Kung may gusot, may maayos na isasaayos. Kung may kaguluhan, may kapayapaan. Pumupunta ka sa kapayapaan, patuloy ka bang magugulo ang buhay? Pumupunta ka sa matuwid, patuloy ka bang babaluktot? Pumupunta ka sa liwanag, patuloy ka bang madidimlan? Naghahanap ka ng mabuting kaparaanan, makikita mo ba'y masamang paraan? Aba naman, hindi ganyan ang Diyos ko at Diyos ng marami. Subalit, hindi lahat ng tumatawag ng Diyos ko, sabi ng Kristo, ay tunay na kilala niyong Ama ko. Sumayin niyong kapayapaan, pagharian kayo. Kaya nga, gawin mo yung tama tumpak sa buhay mo. Hindi man ngayon ura-urada ang gusto mong magbago ay mapagbago mo. Daratan lang takdang babaguhin niya unang Ama sapagkat nagpakatotoo ka sa Kanya. O bakit? Si San Agustin, ang daming kasalanan niyan. Bakit nagbata ang kanyang ina? Ang gusto naman ng marami, ang anak lang ang magbata. Ang inay huwag. Aba, hindi gayon. Hoy mga ina, magbata kayo. Tanglawan ang anak nyo at pagkatapos tanglawan, matatanglawan din sila. Buhay ba ang Ama? Hoy mga ama,
Tanglawan nyo yung mga anak nyo, patibayin nyo at titibay din sila. Tandaan ninyo, may dumatalman sa pamilya kung mag-asaway tama sa ama. Iniuusad, nilalagpas, hinuhulagpos niya. At yan ang pawang katotohanan, sapagkat doon pinakikita ng ama ang pagkilos niya. Nang makilala ako ng anak kong ito, dapat kong pakita kung sino ako na kinilala niya. Kaya mga mahal, pagharian kayo. Alam kong may magagawa ang ama. Alam kong may magagawa ang ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng ama. Alam kong di ringgin kayo ng ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Hoy mga ina, mahalin nyo anak nyo, nang mahalin din kayo. Buhay ba ang ama? Hoy mga anak, mahalin nyo magulang nyo. Sapagkat kung walang magulang nyo, wala kayo. Buhay ba ang ama? Hoy mga ina, alalahanin nyo yung mga anak nyo. Huwag puro sarili nyo. Buhay ba ang ama? Mga mahal, kung minsan may mga taong pangarap ko sa anak ko'y ganito, 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 ganito. Pero hindi naman tinatalikuran ang pagkadalaga nila. Hindi tinatalikdan yung pagkabinata nila. Paano mong maiwasan ang mga bagay na hindi mo tinalikuran? Ikaw ang gagawa ng kaparaan na tatalikdan mo yan, sapagkat iba ka na, hindi ka na binata, hindi ka na dalaga. Kaya nga, maraming hindi pa makatanggap, naghiwalay sila. Subalit, kung kayo'y paninindigan niyong magiging inakan at ama, titibay kayong mag-asawa. Buhay bang ama? Ganon ang Kristo, pinakilala ang totoo, pinakita ang tama, tinupad ang dapat, nahiwagaan ang lahat. Sapagkat ang di nila batid, kaya nagagawa ang bagay na kahiwa-hiwag at kahima-himala. Ang taglay ng pagkatao ang gumaganap, hindi ang bilang pagkataong anak ng Maria. Kaya, tinanggap mo ba ang Ama? Kinalala mo ba ang Kristo? Nasa iyo ba ang Espiritu Santo? Magagawa mo ring gawin ang di mo kaya noon nang tumanggap ka na bilang pagpapatutoong nasa iyong banal na Espiritu. Mga mahal, ang katotohanan ay katotohanan. Ang kamalian ay huwag itama ng baluktot ang katwiran. Sapagkat dito nasusukat ang anak ng Ama kung tapat na tumanggap. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Buhay nga po ba ang Diyos?
Kaya kung may malusog kayong mga anak, mag-artista ka. Buhay nga po ba ang Diyos? Hoy, kailangan sa may sakit, laging masaya, no? Hindi yung nag-isip ng masama. Totoo po. Dapat laging masaya. Be happy. Always happy. No? Salamat sa Ama. Salamat, Panginoong Heso Kristo. Ano? Nako. Baka naman pag lahat ng salita ay tinuruan ako, sumobra na ako ng galing. Ayaw ko namang maging magaling. Dahil hindi ako magaling, ang Diyos ko ang magaling. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, kung ano ang kalooban niya na gawin ko, doon na lang po muna tayo, no? Kung ayaw akong turuan ng mga salita ninyo, pasensya na. Buhay ba ang Ama? Sapagkat hindi ako naglingkod para magmagaling. Ano? At di ako naglingkod para alamin ko lahat ng salita ninyo. Buhay po ba ang Diyos? Ako'y naglingkod dahil nasyahan ako. Ako'y nakapaglingkod dahil pinagtiwalaan lang ako ng karampot. Subalit, pag lahat ng salita ng pupunta rito, Hapon, Taiwanese, Chinese, German, Mexicano, Australiano, English lang yan. Gusto ko'y matutunan ko, baka magalit ang Diyos ko. Sabihin, Constancia, lumalabis ka yata anak ng hinihiling. Sinabi ko sa'yo, huwag mo alalahanin ang iyong tuturan. Ano't gusto mong alamin lahat yan? Hintayin mo anak. Kung ibibigay ko'y daratal ito. Kung hindi, huwag. Buhay bang Ama? Kaya, pasensya na po kayo, mga Hapon. Kaya nung nasa Japan po ako, sabi nila, arigato, sabi ko naman, pero talaga napakabuti ng Ama. Hindi katulad ni Honeylove. Tagalog ako ng Tagalog. Ikaw naman Greek? Ano ba yung Greek? Ha? Kahit ano ka pa. Ang mahalaga, naintindihan mo ako, no? Feel your heart. Buhay ba ang Ama? Kaya, alam niyo po, ang pinakamahalaga, pandama. Pandama. Kahit lahat ng sinasabi ng kapwa nyo, alam nyong ibig sabihin nun, kung wala kayong pandama, wala pa rin kayong masasabing naramdaman nyo ang Diyos. Buhay ba ang Ama? Kaya, pandama. Mabuhay nawa sa inyo. Pandama. Baka tamaan kayo. Sir. Hindi mo kaya? Bapakita mo ng matatag ka. Ang mahal, salamat po sa Panginoon. Sa tuwing mayroon kaming mga pagdalisay, mga pinagdaraanan, isa lang ang nasasabi ko, Panginoon, nawa po'y malagpasan namin sa iyong kalooban, sa iyong kagustuhan. Katulad ko po, kung ang iintindihin ko, ito. Pag ako'y wala dito pag nagsasalita ako, parang binabanat pag nandito ako, wala akong nararamdaman Kaya salamat po sa Diyos. Salamat sa Ama. Siguro po, kung magbibilang tao ka, lalo na kung yung beauty conscious ka, nakaw. Sabi mo, may panyo ka. Ba't nakatakip ka? Wala. Pabayaan ko po. Mandiri kayo kung gusto nyo.
Ade, tumanggap kayo kung ayaw nyo, di huwag. Buhay po ba ang Diyos? Mga mahal, ang mahalaga po, nawa, magpakatotoo tayo. Yun po ang pinakamahalaga, magpakatotoo tayo. Gaano man katotoo ang binibigay ng Diyos sa'yo, kung ikaw na binibigyan ay ayaw mong magpakatotoo, hindi magiging totoo ito. Buhay ba ang Ama? Subalit, kung kakalimutan mo kung sino ka't ano ka, at ang tinanggap mo, kinilala mo, sigurado may magagawa sa'yo. So may inyong kapayapaan, pagharian, kayong lubos. May tanong po ba? Wala pong tanong. Kung walang tanong, may bukas pa. Apo Kunching, puro na lang may bukas. Aba, kesa naman po binebendisyonan kayo sa bagay po, pwede namang magbendisyon kahit may ganito Kaya lang po hiniling ko sa Panginoon na paalisin mo na lahat ng langib. Para hindi mo naman ako, Mama, binibendisyonan kita, nakaganyan ako sa iyo. Kampante, espirito'y nangungusap. Sabi ng mata mo, sa labi nakatingin. Aroy, umuwi kang walang naramdaman. Bahala ka nga sa buhay mo. Buhay ba ang Ama? Mahal na mahal ko kayo. Tandaan po ninyo, yan ang sa tuwin ay sinasabi ng Ama, mahal na mahal ko kayo. Mahal niyo po ba ang Diyos? Kung mahal niyo po, dapat feel your heart. Feel deep inside. Sabi ng may Makata, mahal na mahal kita kahit yung tala, susungkitin ko para ko ibigay sa'yo. Sino makakasungkit ng tala? Sino? Nako! Pag nasungkit mo yung tala, baka hindi mo pa man nakukuhay, patay ka na. Sinukluban ka ng Buhay ba ang Ama? Nako, kung minsan nga naman ang salita, Makata, napakaraming Makata, pero walang hiya. Patawad po. Sabi ng Ama, kahit di ka magaling magsalita, maging tapat ka lamang sa akin, anak. Kalugod-lugod ka sa aking pananaw at sa aking pandinig. Buhay ba ang Ama? Ang mahalaga, gawin mo ang alam mong gusto ng Diyos mo na tinatawagan at gagawin niya sa iyo kung anong gusto niyang mabuti para sa iyo. Buhay ba ang Ama? May mga taong, Diyos ko po sige na naman po, sana po ibigay mo na po yun, bigay mo na po, sana ko, halimbawa, nag-apply ng trabaho, bigay mo na po yun. Huwag po ganun ang panalangin nyo. Kung nararapat po yun sa anak ko at makabubuti, ipagkaloob mo. Kung binigay at napahamak ang anak mo, kasalanan mo pa. Buhay ba ang Ama? Nawa matutong manalangin ang tao. Nawa, wag lamang puro pakinabang ang mithi ng tao, kundi ang hanapin mo at mithiin kung paano ang Diyos mo makinabang din sa buhay mo. Ang kapwa mo, pakinabangan ang buhay mo. Ang sarili mo, kalugdan ka ng Ama mo. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, sumainyong kapayapaan, kaya nga't ang Kristo hindi naunawaan ang ginagawa ng mga hindi totoo. Sapagkat ang sinuri pagkatao, hindi nakita ang nakapaloob sa pagkatao kung sino at ano ang pinahahalagahan ng Kristo. Kung pahahalagahan lamang ng tao ang pagpapahalaga ng Ama sa bawat isa, makikita ang kahalagahan ng biyaya ng Ama. Sumayinyong kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Hinahanap mo kagalingan ng katawan, kaginhawahan ng katawan, kasaganaan ng buhay. Aba, tandaan ninyo, ang nakikibahagit, nakikipagtotoo sa banal na gawain, dumaranas ng hindi mo kung minsan kagustuhan. Subalit, dahil tapatkat ang Diyos mo ay buhay, pakikita naman niya sa iyo kung paano siya kumilos sa buhay mo bilang anak niyang tapat na nakikipagtotoo sa Kanya. Sapagkat
hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang nilalang. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayong lubos, kaya magalak at magpuri ang mga pinagpala ng Ama, kumilala pa sa Ama, tinanggap siya, naramdaman siya, at nagsumakit, nagsumikap, na patuloy siyang kamtin. Magalak na tuwiran, sapagkat napakita ng Ama, ang paghahari sa Kanya ay buhay na buhay. Subalit, magnilay at magbulay ang mga nagsasabing sa tuwina, mahal po ang Diyos. Subalit sa gaway, hindi marapat sa Kanyang pananaw. Mga mahal, hindi karapat-dapat sa pananaw ng Ama ang taong sa tuwina'y dinadaya ang sarili, nagpapakabuti sa harapan ng kapwa, sa kaloobay masama. Pakatandaan ninyo, ang layo ng Ama, suriin mo puso mo, masusuri mo ang kapwa mo. Tandaan po ninyo mga mahal ko, wika ng Kristo, ang totoo'y totoo, ang mali-mali, ang tama ay tama. Subalit ang katotohanan sa Diyos Ama nagmumula. Pagpalain kayong lubos. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Salamat, salamat, salamat po sa Ama. At nakaawit na ang Espiritu niya. Laban, anak. Ha? Pinagtitibay ka ng Ama, no? Sa totoo lang po lahat kayo gusto ko gumaling Kaya lang po malaya naman po kayong maghanap kung saan kayo pwedeng gumaling. Hindi ko po kayo pinipigilan, di ba? Sapagkat wala naman po akong layuning sumikat Ay, pinagaling yun, pinagaling yun. Kahit na po hindi na ipagmagaling yung ganun. Ang mahalaga, magsigaling kayo. Kaya lang po ituturo ng Ama kung saan galing ka na rin naman anak sa pagpapagamot, sa mga siyensya, sa science, So, hindi binigay yun, bigay natin ang buong lakas at katapatan. Siya rin ang magbibigay ng kung anong nararapat. Tama ba anak? Yan ang marapat. Dapat ninyong gawin. Katulad ng inyong mga anak, yung mga anak na pasaway. Tingnan nyo lang itong dalawang bata na ito, baka magbago na kayo. Mga anak na pasaway. Tingnan nyo sila, nakikibaka. At yan ang magandang kapalaran ninyo. Mga magulang, mga anak ninyo, mababait. Sumusunod. Yung anak mo, inaaruga mo na at mumurahin ka pa, kasarap bambuhin, Bambuhin ka kaya ng todo. Siguro wala nang arugay Pero hindi po bigay lahat sa Ama. Ilagak nyo lahat sa Kanya at siya na ang bahalang magpabago. Babaguhin sila. Buhay ba ang Ama? Totoo po yan. Mabait na si Pogi. Di na pasaway. Narinig mo yon? Babae, lalaki, may anak na pasaway. Di lang sa lalaki, kahit sa babae. Sa bagay din naman, merong magulang ding pasaway Pantay lang, Mayroong mga anak na yung mga nakikita nila sa magulang nila, hindi nila may discuss. Hindi nila ma-voice out. Kinikim-kim nila yon hanggang sa nagre-rebelde sila. Gumagawa sila ng hindi maganda para mapansin sila at gumawa ng nakakainis sa magulang nila. Subalit kung ikaw na magulang, lagi kang nakatanong sa anak mo, lagi mong inuurirat at may oras ka sa kanya,
hindi lalala. Tama po ba? Kaya dapat ang magulang at anak laging nagkakausap. Kahit hindi man magbigay ng salapi, magbigay ng mga bagay, yung pagmamahal na pinadadamang, kumusta ka na ba anak? Ano ba yung mahalaga po yun? Tandaan po ninyo, napakahalaga nun. Yung alamin mo yung anak mo. Alamin mo, kumusta ba anak? Kaya mo ba yung pag-aaral mo? Hindi yung wala kang inalam, kundi dapat matapos ka. Hindi na kaya ng utak. Kaya gumawa ng paraan na makalaya. Kuminsan ito ang dahilan. Tama ba, Prof? Tama ba, teacher? Direktora? Tama ba? O, ano ituturong mali ng Diyos? Meron ba ituturong mali ang Diyos? Wala. Iyan po'y totoo. Ito'y nagaganap sa mundo. Lalo na high standard kayo. Ayaw mo masasabi, pamilya mo'y ganun-ganun. Kaya pumunta ka ng mga hospital ng mga ganyan. Maraming high standard. Boy, banga ma. Ano? Tama ba? O ikaw, nag-hospital ka, nagtrabaho ka sa hospital. Di ba yung mga high standard? No? Hindi. Yes. Maraming ganun. Hindi lang sa mahirap na nagkakandahirap ang isip sa kaya na ganun. Marami sa mga, kaya lang hindi nalalathala yan. Ay, patawarin mo po sila. Pero hindi po ako hingi ng tawad sa inyo sapagkat yan ay totoo. Iyan ay totoo. Sapagkat sa sobrang talino kumisan, sa sobrang etc. May mga taong matatarik, may mga taong ayaw na pinag-uusapan. Gagawa ng kagalingan, gagawa ng ipagmamagaling sila, gagawa ng silang lalabas na magaling. Subalit, sa lahat ng ayaw ng Ama, ang taong magaling mapagmayabang. Kaya pinuputol niya yan at binibigyan niya ng paraan para matapos siyaon. Mga mahal, pawang katotohanan ang tinuturan ko, subalit sa taong mababa, Ama ang patuloy na nagtataas sa Kanya. Pagpalain kayong lubos. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, tandaan ninyo mga mahal ko, walang perpektong pamilya. Gaano man naman kalayo at napalayo, kung hahanapin ang Ama, mapapalapit at mababago. Kaya't kung tuwirang kikilalanin ang katotohanan, Ama ang magbibigay ng katotohanan upang makalaya ang sinuman. Pagpalain ang bawat isa sa inyo, makita nyo ang marapat, makamtan nyo ang tumpak. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Tingnan mo si Pogi, oh. Nakakakain ka ba, anak? Masaya ka ba? Mabuti ka pa masaya. O ikaw, anak, nakakakain ka ba? Masaya ka ba? Dapat lang. Panalangin ninyo yung mga taong masaya daw sila pero hindi pala. Ano? Buhay ba ang Diyos? Kayo mga anak, ha? Kayong dalawa, ipanalangin nyo ang mundo sapagkat mapalad pa kayo. Mapalad pa kayo sa inyong kalalagayan, sa musmus niyong kaisipan, at mayroon kayong damdamin na hindi nyo kayang ipaliwanag. Subalit, yung mas may edad sa inyo at nasa tama't marangyang buhay na patuloy na naliligaw, masigit silang kahabag-habag. Kaya magalak, magpuri kayo mga anak, pagpalain kayong ganap. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Ay, Diyos ko, tama ko. Purihin, purihin, purihin ka. Hindi ko po na naman mapigilan. Ito po ang pinipilit na isinisiksik. May mga tao raw na masyadong concerned sa beauty. Ano? Concern sa beauty. Hindi alam kung paano magpapaganda, pero hindi concern sa kaluluwa. Hindi concern kung ano sinasabi ng kapwa niya. Higit ang Ama. Maganda ka nga sa pananaw ng kapwa mo. Sexy ka, maganda ka, makinis ka.
Pero sa pananaw ng Ama, nakakarimarim ka. Eh, di ba nakakahiya ka? Buhay ba ang Ama? Kaya mga mahal, pinakamahalaga. Okay, sabi ng tao, pasubali, wika ng Espiritu. Oo, sige anak, malasakitan mo ang ganda mo. Subalit malasakitan mo rin ang iyong kahihiyan at kaluluwa. Sumainyo ang kapayapaan. Pag ang tao'y may kahihiyan, hindi gagawa ng kasamaan. Pakatandaan nyo yan. Kaya kapag ang tao'y nagmamahiya-mahiya lamang, maraming kamalian. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Sumainyo ang kapayapaan. Pagharian kayo ng tuwiran. Ama ko, ama ko, ama ko, yamang nasambit at tinuran mong marapat. Gawin mong ganap ang lahat ng sayo'y tumutupad, magliwanag na tuwiran, kamtanang kagalakan, kaluluwang taglay, kaligtasay kamtinian. O aking Ama, yamang bahagi mo'y walang humpay, imulat mo ang tao sa kadiliman, ay akayin mong lubusan. Sa iyo'y mga naghahanap, tuwirang kang masumpungan at maakay mo sa tumpak na daan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? May tanong po ba tayo sa Diyos? Mayroon po ba? O, tingnan mo nga si kapatid na Elpio. Agnes, kahit hindi niya naintindihan sinasabi ko, feel your heart. No? Oh, tiba, naintindihan niya ako. Kaya, kayo pa Tagalog. Ewan ko sa inyo. Mahal tayo ng Diyos, ano po? Galit ba kayo? Bahala po kayo magalit, basta ako di galit. Masaya ka ba? Bay, dapat lang po tayo magpakasaya. Sapagkat, hindi mo alam, mamamatay ka na mamaya, o bukas eh, makailan lagi ka pang malungkot. Oh, anong napala mo? Po, Kunchi, ba't sinabi mo yan? Aba, kahit sabihin ngayon mamamatay na ako. Kung di ka mamamatay, hindi ka pa mamatay. Buhay ba ang Ama? Kaya sabi nung iba, kabuti pang mamatay na, hanggang ngayon na may buhay. Buhay ba ang Ama? Yung mga hindi nagsasabing mamatay na ako, aba, namatay pala. Kaya mga mahal, ang katakutan nyo ay kasalanan. Upang ang Diyos ninyong buhay, patuloy na magbigay buhay. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, tandaan ninyo ang aking tinuturan. Ganang pagkatao'y di sasambitin yan. Ganang patawhay di luluwal sa inyong harapan. Ganang di nyo nasilayan ang sa inyo'y nangusap, maramdaman nyong tuwiran na sa inyo'y buhay na buhay. Sapagkat kayo'y layong ituwid, hindi para mapahamak, kundi para mailigtas. Nasang iligtas, hindi para pasakitan, kundi maging kalwalhatian. Nasang magkaroon ng buhay, hindi kamatayan, kaya't kung lahat kayo'y magiging katotohanan ng kakamtan, malalaya at makalalaya ang alipin sa sanlibutan. Tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Sapagkat kung di sa pag-ibig, wala kayong tutunguhan. Na ganito ang kalalagayan at inaangkop sa inyong katauhan. Upang manamnam nyo at tuwirang maramdaman, amay buhay magpakailanman, at di tuwirang mamamatay, noon ngayon at kailanman, hindi kayo iiwanan, kayong tao sa Kanya ay mahal na mahal. Lamang ang tawang nawawalay at sa Kanya'y humihiwalay, kaya't patuloy niyang binibigay ang pag-akay upang matuntunang katotohanan, makalaya ang sinuman. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Ama? Buhay po ba ang Ama? Napakabuti ng Ama, napakadakila po niya. Siguro po,
Sabi nga ng tao, siguro po subalit pawang katotohanan po, kung hindi sa kanyang binibigay na pandama, pagpapaulat ng isip, pagpapaliwanag sa isip, pagbibigay pangunawa, wala pong magbabata, Kaya purihin ang Ama, kayong mga nakakaunawa, nakakadama ng mabuti, purihin niyo po siya sapagkat siya'y buhay na naramdaman ninyo. Kaya po sa inyong lahat, magsihayo nawa kayong may tuwirang kagalakan. Pagpalain kayong lubos. Marami ang uring pagpapala. Lahat nawa ng mabuting pagpapala, kamtin niyong lahat. Tayo na po.